Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang isyu ng migrasyon, bilang isyong pang-ekonomiya. Sa makabagong panahon, hindi na lamang sa loob ng sariling bansa, umiikot ang paghahanap buhay. Ang migrasyon, o ang paglipat ng mga tao mula sa isang lugar, patungo sa iba, maging sa loob man ng bansa, o pagtawid sa ibang bayan, ay isa sa pinakamahalagang isyong pang-ekonomiya, na kinakaharap ng Pilipinas. Ito ay madalas na dulot ng paghahanap ng mas magandang oportunidad, mas mataas na kita, at mas maayos na kinabukasan para sa pamilya. Ngunit sa likod ng bawat pag-alis, ay may kaakibat na malalim na kwento ng sakripisyo, pagbabago sa takbo ng ekonomiya, at mga hamong kinakaharap ng umaalis, ng pamilyang naiiwan, at ng bansang kanilang pinanggalingan, at pinupuntahan. Sa aralin na ito, ating tatalakayin kung ano ang migrasyon, bakit ito nangyayari, ano ang dulot nito sa atin, at bakit ito nananatiling mahalagang bahagi ng ating kasaysayan at pag-unlad bilang isang bansa. Halina, at alamin natin ang mukha at kabuluhan ng isyong ito. Bakit sila umaalis? Ang kwento ng paghahanap ng mas magandang bukas. Sa bawat pag-alis ng mga Pilipino patungo sa ibang bansa, may kalakip na matinding pag-iisip, sakripisyo, at pag-asa. Narito ang iba't ibang mukha ng mga Pilipinong umaalis upang magtrabaho. OFW. Milyon-milyong Pilipinong nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Pilipinong nurse sa ibang bansa. Mga eksperto sa kalusugan na hinahanap-hanap sa maraming bansa. Seafarers, mga Pilipinong manlalakbay sa karagatan, bilang kalahati ng mga mandaragat sa buong mundo. Engineer, na nagtatrabaho sa ibang bansa. Mga dalubhasa sa pagpapatayo at paggawa. Bakit kaya umaalis ang mga Pilipino upang magtrabaho sa ibang bansa? Ano ang maaaring makuha ng pamilya mula sa pangangibang bansa? Ano naman ang maaaring mawala o maging kapalit nito? Ano ang migrasyon? Ang migrasyon ay ang proseso ng paglipat ng isang tao o pangkat ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa iba. Ginagawa ito upang manirahan, magtrabaho, mag-aral, humanap ng mas magandang oportunidad at kalagayan sa buhay. Dalawang pangunahing uri ng migrasyon. Internal migration o panloob na migrasyon. Ito ay ang paglipat sa loob pa rin ng sariling bansa. Halimbawa, ang paglipat ng pamilya mula sa probinsya patungong Maynila o ibang lungsod upang maghanap buhay o mag-aral. International migration o panlabas na migrasyon. Ito naman ay ang paglipat mula sa sariling bansa patungo sa ibang bansa. Halimbawa, ang pagpunta at paninirahan o pagtatrabaho ng mga Pilipino sa ibang bansa bilang mga OFW. Mga dahilan ng migrasyon. Bakit umaalis, at saan napupunta? Ang paglilipat ng tao ay dulot ng dalawang magkaibang puwersa. Ang mga bagay na nagtutulak sa kanilang umalis, at ang mga bagay na humihila sa kanilang pumunta sa ibang lugar. Push factors. Mga dahilan ng pag-alis. Ito ang mga hindi magandang kalagayan sa kasalukuyang lugar na pinagmumulan, kaya napipilitin ang tao na umalis. Kawalan ng trabaho. Walang makuhang mapapasukan sa sariling bayan. Mababang sahod. Hindi sapat ang kita para sa pangangailangan. Kahirapan. Hirap na kalagayan na mahirap ahunan. Kakulangan sa oportunidad. Limitadong pagkakataon sa pag-aaral at pag-unlad. Kaguluhan, o digmaan, panganib, at kawalan ng kapayapaan. Kalamidad, pagkasira ng kabuhayan at tahanan, dulot ng sakuna. Pull factors, mga dahilan ng pagpunta.
Ito naman ang mga magagandang bagay, na umaakit sa kanila na pumunta sa ibang lugar o bansa. Mas mataas na sahod, mas malaking halaga, kapalit ng serbisyo, mas magandang oportunidad sa trabaho, angkop, at maraming mapagpipiliang hanap buhay. Mas maayos na serbisyo, mas maunlad na pasilidad sa edukasyon, kalusugan, at iba pa. Mas ligtas na pamumuhay, mas payapa, at maingat na kapaligiran. Mas magandang kinabukasan, para sa pamilya. Pag-asang makapagbibigay ng mas maayos na buhay, sa mga mahal sa buhay. Migrasyon ng mga Pilipino. Paghahanap ng mas magandang bukas. Sa kasalukuyan, kilala ang mga Pilipino, bilang isa sa pinakamalaking pangkat ng mga manggagawang lumilipat sa ibang bansa. Ang kanilang pag-alis, ay hindi lamang simpleng paglipat ng tirahan, ito ay bunga ng matinding pagnanais, na mabago ang kalagayan ng kanilang buhay, at ng kanilang pamilya. Bakit nanging ibang bansa, ang maraming Pilipino? Maghanap ng trabaho, upang magkaroon ng matatag na kabuhayan, na mahirap makuha sa sariling bayan. Kumita ng mas mataas na sahod. Mas malaki ang halagang natatanggap, kumpara sa katulad na gawain dito. Matulungan ang pamilya, maibigay ang pangangailangan, makapagpatayo ng bahay, at makapagpaaral sa mga anak. Magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Pag-asang, balang araw ay magiging maayos, at panatag ang buhay. Makakuha ng mas magandang oportunidad, mas malawak na pagkilala, at paggamit sa kanilang kakayahan, at pinag-aralan. Mga halimbawa ng manggagawang Pilipino, sa ibang bansa. Ang ating mga kababayan, ay naglilingkod sa iba't ibang larangan. Nurses, at mga tauhang pangkalusugan, mga guro at tagapagturo, mga inhinyero at arkitekto, mga seaman, o seafarer. Mga domestic helper, mga manggagawa sa konstruksyon, at mga profesional sa teknolohiya, o IT. Positibong epekto ng migrasyon. Sa kabila ng hirap ng pag-alis, nagdadala rin ang migrasyon ng malalaking pagbabago at tulong. Una sa pamilya, at malaki rin ang ambag nito, sa takbo ng ating ekonomiya. Sa pamilya, nagkakaroon ng dagdag, at mas malaking kita, mula sa mas mataas na pasahod sa ibang bansa. Natutustusan ng maayos ang mga pangunahing pangangailangan, tulad ng pagkain, damit, at tirahan. Nakapagpapaaral ng maayos sa mga anak, at nabibigyan sila ng oportunidad na makatapos. Nakapagpundar ng sariling bahay, lupa, o nakakapagsimula ng maliit na negosyo, bilang puhunan sa kinabukasan. Sa ekonomiya ng bansa, ang mga padalang pera o remittances, ng mga OFW, ay isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng kita ng Pilipinas. Nakadaragdag ito ng malaki, sa kabuuang kita, at pondo ng bansa. Nagpapatibay ito sa ating foreign exchange o halaga ng pera ng bansa, sa pandaigdigang pamilihan. Nagdadala rin sila ng bagong kaalaman, kasanayan, at karanasan, na magagamit sa pag-unlad ng ating bayan, kapag sila ay umuwi. Ano ang brain drain? Ang brain drain, ay tumutukoy sa pag-alis ng mga sanay na profesional, eksperto, at mataas na nakapag-aral na manggagawa, mula sa kanilang sariling bansa, upang magtrabaho, o manirahan sa ibang bayan. Sa madaling salita, ito ay ang paglisan ng mga pinakamahuhusay na isip, at kakayahan, na dapat sana ay tumutulong sa pag-unlad ng ating lipunan. Halimbawa, isang Pilipinong doktor, na nag-aral at nagsanay sa Pilipinas, ang nagpa siyang lumipat, at magtrabaho sa ibang bansa. Ginawa niya ito, dahil mas mataas ang sahod, mas maayos ang pasilidad, at mas pinahahalagahan ang kanyang propesyon doon. Kapag marami sa mga mahuhusay, at kwalipikadong profesional, ang patuloy na umaalis, nababawasan ang mga eksperto at dalubhasa, na kailangan ng ating bansa. Ito ay nagiging hamon, lalo na sa larangan ng kalusugan, edukasyon, inhinyeriya, at iba pang mahahalagang serbisyo. Mga dahilan ng brain drain. Bakit umaalis ang mga mahuhusay na profesional? Sa kabila ng hirap ng pag-alis,
Nagdadala rin ang migrasyon ng malalaking pagbabago at tulong, una sa pamilya, at malaki rin ang ambag nito sa takbo ng ating ekonomiya. Mas mataas na sahod, mas malaki ang halagang natatanggap, kapalit ng kanilang kasanayan at pinag-aralan. Mas magandang oportunidad sa karera. Mas malawak ang pagkakataong umangat, at gamitin ng lubusan ang kanilang kakayahan. Mas maayos na kondisyon sa trabaho. Sapat na kagamitan, maayos na pasilidad, at makatarungang trato. Mas makabagong teknolohiya. Mas malapit sa mga pinakabagong kagamitan at sistema na kailangan sa kanilang larangan. Mas maayos na mga benepisyo. Kasiguruhan sa kalusugan, pagtanda, at kapakanan ng kanilang pamilya. Mas maraming pagkakataon para sa patuloy na pagkatuto. Mas madaling makapag-aral at makapagpaunlad pa ng sarili. Kakulangan ng sapat na oportunidad sa sariling bansa. Minsan ay walang bakanteng posisyon o hindi sapat ang pagpapahalaga at pasahod dito. Negatibong epekto ng brain drain. Ang patuloy na pag-alis ng mga mahuhusay na manggagawa ay may malalim na negatibong epekto sa pag-unlad ng ating bansa. Kakulangan ng sanay na manggagawa. Nauubos ang mga taong may sapat na kasanayan sa iba't ibang larangan. Pagbaba ng bilang ng mga eksperto. Nababawasan ang mga dalubhasa na dapat sana ay magpapatakbo at magpapaunlad sa mga mahahalagang sektor. Pagkawala ng talento at kakayahan ng tao. Ang bansa ay nawawalan ng yaman na hindi matutumbasan ng pera. Maaaring bumaba ang kalidad ng serbisyo dahil kulang sa mga may sapat na karanasan at kasanayan. Ang gastos sa pag-aaral at pagsasanay ay hindi lubos na napapakinabangan. Ang pondong inilaan ng gobyerno at pamilya para sa kanilang edukasyon ay napupunta sa kapakinabangan ng ibang bansa. Halimbawa, kapag maraming nurse, doktor, at iba pang manggagawang pangkalusugan ang nangingibang bansa, nagkakaroon ng kakulangan ng tauhan sa ating mga ospital at sentrong pangkalusugan. Dahil dito, nahihirapan ang mga mamamayan na makakuha ng maayos at mabilis na serbisyong medikal, lalo na sa mga liblib na lugar. Positibong dulot ng brain drain. Hindi lahat ng epekto ng pag-alis ng mga profesional ay negatibo. Mayroon din itong maaaring maging mabuting dulot kung gagamitin at mapapakinabangan ng tama. Pagpapadala ng remittances. Ang perang ipinapadala nila ay tumutulong sa pamilya at nagpapatibay sa ekonomiya ng bansa. Paglipat ng kaalaman at teknolohiya. Natututo sila ng mga makabagong paraan at kagamitan na maaari nilang ibahagi pag-uwi. Pagkakaroon ng ugnayan sa ibang bansa. Nagbubukas ito ng daan para sa pakikipagtulungan at pagkakakilala sa kakayahan ng mga Pilipino. Pagbabalik na may dalang bagong kasanayan. Kapag sila ay umuwi, mas mayaman sila sa karanasan at mas malawak ang kaalaman. Pagkakataong matuto mula sa ibang bansa. Nakakakuha sila ng karanasan sa pamamalakad at sistema na wala pa sa ating bayan. Ang brain drain ay maaaring maging brain gain kung ang natutunang kaalaman, kasanayan, at karanasan ng mga nangingibang bansa ay maibabalik, maibabahagi, at magagamit sa pagpapaunlad ng kanilang pamilyang naiiwan at ng buong komunidad. Ano ang social cost of migration? Ang social cost of migration, o panlipunang kapalit ng migrasyon, ay tumutukoy sa mga epektong sosyal, emosyonal, at iba pang kaakibat na pagbabago na nararanasan ng mga manggagawang lumilipat ng kanilang pamilyang naiiwan at ng buong komunidad. Mahalagang maunawaan na hindi lamang pera at material na bagay ang kapalit ng pangangibang bansa, mayroon itong mabibigat na bagay na isinasantabi o isinasakripisyo kapalit ng mas magandang kinabukasan. Kabilang dito ang pagkakahiwalay ng pamilya. Ang matagal na pananatili sa malayo, na nagiging dahilan ng hindi pagsasama sa mga mahahalagang okasyon. Pangungulila, ang matinding kalungkutan, at pagkawala ng karamay sa oras ng pangangailangan. Pagbabago ng ugnayan sa pamilya. Maaaring magbago ang pakikitungo at pagkakaintindihan, dahil sa layo, at kawalan ng madalas na pag-uusap.
Epekto sa pagpapalaki ng mga anak. Nawawala ang gabay ng magulang, sa paghubog ng pag-uugali, at pagkatao ng mga bata. Pagkawala ng suporta, mula sa komunidad. Nawawala ang karaniwang tulong at ugnayan, mula sa mga kaibigan at kamag-anak. Pag-aakma sa bagong kultura. Hirap sa pakikibagay, pagkakaiba ng ugali, at minsan ay diskriminasyon, sa bansang pinupuntahan. Epekto ng migrasyon, sa pamilya. Ang pag-alis ng isang magulang, upang magtrabaho sa ibang bansa, ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa buong pamilya. Mayroon itong mabuting dulot sa materyal na aspeto, ngunit mayroon ding mabibigat na hamon sa emosyonal, at panlipunang ugnayan. Positibong epekto, mas malaking kita, sapat na pondo, para sa pang-araw-araw na pangangailangan, at iba pang gastusin. Mas magandang oportunidad sa edukasyon. Nakakapag-aral ang mga anak sa maayos na paaralan, at nakakatapos ng pag-aaral. Mas maayos at komportableng pamumuhay. Nakakapagpatayo ng sariling bahay, nakakabili ng ari-arian, at nakakapaghanda para sa kinabukasan. Negatibong epekto, matagal na pagkakahiwalay. Hindi nakakasama sa mga kaarawan, pagtatapos, at iba pang mahahalagang okasyon. Pangungulila at kalungkutan. Ang matinding pagnanais, na makapiling ang mahal sa buhay, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kakulangan ng personal na presensya ng magulang. Nawawala ang direktang gabay, kalinga, at paggabay sa pag-uugali, ng mga anak. Posibleng problema sa komunikasyon. Maaaring magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, o paglayo ng loob, dahil sa layo at pagkakaiba ng oras. Pagbabago sa tungkulin, sa loob ng pamilya. Napipilitang tumupad sa ibang gawain ang naiwang magulang, o panganay na anak, kapalit ng wala. Epekto ng migrasyon, sa mga anak. Ang pag-alis ng magulang, upang magtrabaho sa ibang bansa, ay hindi lamang nararamdaman sa bulsa, o sa materyal na pangangailangan, ito ay may malalim na epekto sa damdamin, pag-uugali, at paglaki ng mga naiwang anak. Maaaring maranasan ng mga anak, ang mga sumusunod. Pangungulila sa magulang. Ang matinding pagnanais na makapiling, may akap, at makausap ng personal ang magulang, na nasa malayo. Pagkakaroon ng mga hamong emosyonal. Kalungkutan, takot, minsan ay galit, o pangamba, kung babalik pa ba, o magiging ligtas ang magulang. Pagbabago ng pag-uugali. Maaaring magbago ang ikinikilos, maging mas tahimik, o kaya ay maging matigas ang pag-uugali, dulot ng kawalan ng gabay. Pagkakaroon ng responsibilidad. Napipilitang tumulong sa gawaing bahay, o mag-alaga sa mga kapatid, kahit bata pa. Pag-asa sa ibang tagapag-alaga. Mas nakadepende sa lolo, lola, o ibang kamag-anak, sa halip na sa sariling magulang. Hindi lahat ng anak ng migrant workers, ay nakararanas ng parehong epekto. Marami pa rin ang lumalaking mabuti, masunurin, at matagumpay. Malaki ang papel ng mabuting komunikasyon, tuloy-tuloy na suporta ng pamilya, at maayos na pag-aalaga ng mga taong nagbabantay sa kanila, habang wala ang magulang. Epekto ng migrasyon, sa komunidad at lipunan. Ang malawakang pag-alis ng mga Pilipino, ay hindi lamang nararamdaman sa loob ng tahanan, nagdudulot din ito ng malalaking pagbabago sa ating mga bayan, lipunan, at sa kabuoang anyo ng ating bansa. Mga posibleng mangyari, pagbabago sa bilang, at uri ng populasyon. Madalas ay nababawasan ang mga nasa murang edad, at malalakas na manggagawa, habang tumataas ang bilang, ng mga naiwang bata at matanda. Pagkawala ng mga sanay, at mahuhusay na manggagawa. Naiiwan ang mga komunidad na kulang sa eksperto, na kailangan sa pagpapatakbo ng mga serbisyo at negosyo. Pagbabago sa anyo, at ugnayan ng pamilya. Naging karaniwan na ang pamilyang magkakahiwalay ng tirahan, o tinatawag na transnational families. Pagbabago sa kultura, at pamumuhay. Pagpasok ng mga bagong kaugalian, pananamit, at pamamaraan, dulot ng impluwensya mula sa ibang bansa. Pag-unlad ng ilang komunidad. Maraming lugar ang umuunlad, dahil sa padalang pera,
na ginagamit sa pagpapatayo ng bahay, negosyo, at pagpapaunlad ng kabuhayan. Migrasyon at globalisasyon. Ang kanilang ugnayan. Ang globalisasyon ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mas malawak at mas mabilis ang nagiging daloy ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Binago nito ang anyo at takbo ng migrasyon sa kasalukuyang panahon. Paano pinadali ng globalisasyon ang migrasyon? Mas malayang paggalaw ng mga manggagawa. Mas madali nang makapunta sa ibang bansa upang magtrabaho. Mas madali ang paghahanap ng trabaho sa ibang bayan dahil sa teknolohiya at ugnayan ng mga bansa. Mas mabilis na pakikipag-ugnayan. Kahit malayo, madali pa ring makausap ang pamilya at makipag-ugnayan sa mga ahensya. Mas mabilis at ligtas na pagpapadala ng pera o remittances. Nakatutulong ito ng malaki sa pamilya at sa ekonomiya ng Pilipinas. Mas malawak na palitan ng kaalaman at kasanayan. Natututo ang mga Pilipino ng makabagong pamamaraan na maaari ring gamitin sa ating bansa. Mga hamong dulot nito, kasabay ng mga oportunidad, ay may kaakibat din itong mga pagsubok. Paglala ng brain drain. Mas mabilis na napupunta sa ibang bansa ang ating mga mahuhusay na propesyonal. Patuloy na pagkakahiwalay ng pamilya. Naging bahagi na ito ng pamumuhay ng marami. Panganib ng pagsasamantala sa mga OFW. Maaaring malagay sa alanganin o hindi makatarung ang trato sa ibang bansa. Pagkaubos ng mga sanay na manggagawa sa sariling bayan. Nauubos ang mga taong dapat sana ay tumutulong sa pag-unlad dito. Paano matutugunan ang mga hamon ng migrasyon? Ang paglutas sa mga hamong dulot ng migrasyon ay responsibilidad ng lahat. Ng pamahalaan, ng mga negosyo, at ng mga mismong manggagawa. Narito ang mga hakbang na maaaring gawin ng bawat panig. Gawain ng pamahalaan. Lumikha ng sapat at disenteng trabaho sa loob ng bansa upang hindi na kailanganin pang mang-ibang bansa ng marami. Magbigay ng makatarungan at kompetibong sahod at benepisyo. Makapag-aakit at makapagpapanatili sa ating mga mahuhusay na manggagawa. Pagbutihin ang kalagayan sa pagtatrabaho. Mas maayos na pasilidad, sistema, at pagpapahalaga sa empleyado. Mahigpit na proteksyon sa mga migrant workers bago umalis, habang nasa ibang bansa, at sa pag-uwi. Magkaroon ng mga programa para sa pagbabalik at muling pagsasama. Pagtulong sa mga OFW na makapagsimula muli at magamit ang kanilang natutunan sa sariling bayan. Gawain ng pribadong sektor. Mag-alok ng magandang oportunidad sa karera. Tumutugma sa kakayahan at pangangailangan ng mga Pilipino. Mamuhunan sa pagsasanay at pagpapaunlad ng kasanayan upang lalong sumanay at umangat ang antas ng ating mga manggagawa. Gawain ng mga manggagawang lumilipat. Alamin at ipaglaban ang sariling karapatan. Maging mulat sa mga batas at proteksyon na nararapat para sa kanila. Maging mapanuri sa mga alok na trabaho. Siguraduhing lehitimo at ligtas ang pupuntahan at gagawin. Panatilihin ang bukas at madalas na komunikasyon sa pamilya upang mapanatili ang ugnayan at pagkakaintindihan. Maghanda at magplano para sa pagbabalik. Mag-ipon at maghanap ng paraan upang makapag-umpisa muli sa Pilipinas balang araw. Pagwawakas. Ang migrasyon ay hindi lamang tungkol sa pag-alis. Sa likod ng bawat pagtawid sa dagat at paglisan sa tahanan, ang migrasyon ay higit pa sa paglipat ng lugar. Ito ay tungkol din sa pamilya, pangarap, oportunidad, sakripisyo, ekonomiya, at kinabukasan. Ang bawat OFW at migrante ay lumalayo, hindi dahil sa ayaw nila sa sariling bayan, kundi dahil umaasa silang maibibigay nila ang mas magandang buhay na hindi pa lubos na naibibigay dito. Ang kanilang sakripisyo ay nagdadala ng tulong sa pamilya at lakas sa ating ekonomiya, ngunit may kaakibat din itong mabibigat na kapalit sa damdamin at lipunan.
Paano natin masisiguro na ang mga Pilipinong nangingibang bansa ay makikinabang sa kanilang mga oportunidad habang napangangalagaan ang kanilang pamilya at ang pag-unlad ng ating bansa? Ang sagot ay nasa sa ating pagkakaisa. Sa paglikha ng sapat at disenteng trabaho sa sariling bayan, sa mahigpit na pagprotekta sa kanilang karapatan, saan man sila naroroon, sa pagpapanatili ng matibay na ugnayan sa kabila ng layo, at sa paghahanda, upang ang kanilang talino at karanasan, ay maging puhunan sa pag-asenso ng Pilipinas, sa kanilang pagbabalik. Ang tunay na tagumpay, ay hindi lamang ang pag-ahon ng sarili, kundi ang sabay-sabay na pag-angat, ng buong bayan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.